What's up guys? Isang bagong formula ang aking natuklasan kung paano mag-compute ng phase shocker transformer. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Einstein formula E equals mc squared 2 para sa phase shocker transformer. Tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at panoorin ang video ito hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang roles na ginamit ko sa pag-compute ng phase shocker transformer na E equals mc squared 2. Number 1, ang E represent area of core, width and length. Number 2, ang M represent multiplier. 1. Measurement of the area of core width multiplied by length. 2. Multiply the turn per volt by the primary voltage and secondary voltage. Number 3. Ang C represent constant value. 4. Ang squared 2 represent to constant value. Constant value number 1, use constant value 1, 1.5 and 2 divided by area of core. Constant number 2, use constant value of the power multiplied by the area of core. The result of the power constant with the area of core divided by primary voltage and secondary voltage. Kaya dito ko nabuo ang pag-compute nito dahil sa rules na ito na ginamit ko. Kaya nagawa ko tong transformer na to dahil sa rules ng E equals mc squared 2. Ang size ng babin natin ay meron siyang 1 inch center lead. Tapos yung length, meron siyang 1 inch na length. Ngayon, umpisahan na natin yung pag-compute nito. Input natin, ito na lang. Uh, 12 volt DC. Output 240 volt AC. volt DC. E equals width and length. Width times length. Sabi dito, measurement of the area of core width multiplied by length. Dahil mayroon tayong 1 center leg by 1 length, yung haba. 1 times 1 equals 1 area of core. Ngayon, kukunin naman natin
yung constant value nito. Yung constant value, sinasabi dito na use constant value 1, 1.5, and 2. So, ang pipiliin natin na constant value dito, depende sa inyo kung anong gusto nyong constant value. Pero sa akin, ang kukunin ko, 1.5. Turn per bolt, 1.5 constant value. Constant divide kasi naka dito, divided by area of core. So i-divide natin sa area of core natin na 1. Ito 1 equals 1.5. So meron na tayong 1.5 torn per bolt. So ibig sabihin ng 1.5 torn per bolt, so isang ikot dito, isang ikot kalahati. For example, ito, ikot natin to. Ito. So, ibig sabihin, pag nakaabot siya doon, isa, tapos kalahati pa. Yun, mayroon tayong isang voltahe. Turn, primary turn. Dito, yung primary turns natin, itong 240 volt. So, 240 volt ita-times natin kasi sabi dito, multiply the turn per volt by the primary voltage. I-multiply natin sa turn per volt, itong 1.5. Kasi yun, sabi dito, multiply the turn per volt by the primary voltage. I-multiply lang natin ng 1.5. Equals 240 times 1.5. So, mayroon 360 equals 360. $360 turns yung primary natin. One, two, three, 4. Secondary turns naman yung number 4 natin. 2 is secondary. So meron tayong dito 12 volts, dalawang 12 volts na secondary. 12 times 1.5 equals 18 turns. 18 360 turns. Bipolar to, bipolar. Ibig sabihin, bipolar so meron tayong 18 turns sa secondary.
So, ang ano nito, rolls, ito yon. Primary turn, multiply the turn per volt, the primary voltage. Ang pangalawa natin, secondary turns, secondary voltage multiply by 1.5 yung ano natin, yung turn per volt. Yun ang ano dito, multiply the turn per volt by primary voltage and secondary voltage. Yun ang ibig sabihin. Ito yung ano natin, secondary. Number 5, power. Yung constant value natin ng 1 inch center leg ay 110. 110 watts. So, sabi dito, use constant value of the power multiply by area of core. So, ibig sabihin, i-multiply lang natin dito sa area of core sa 1. Ito yung area of core natin na 1. So, ibig sabihin, meron tayong 110 watts. Number 6, primary current 110. So sabi dito sa constant natin, the result daw, the power constant with the area of core divided by the primary. So ito na yung naging resulta ng ano natin. Meron tayong 110 watts. Itong power constant with the area of core i-divide by primary voltage. Ang primary voltage natin, itong 240 volt. Equals 110 divide 240. So, meron tayong 0.45. Number 7, current, secondary current, 110 divide 24. So 0. ampere tayong 0. ampere. Meron tayong 24 kasi dalawa to. 18 turns by pillar. So ibig sabihin dalawa kasi, kaya 24. So ipa-plus lang natin tong dalawang 24 volts. Equals 110 divide 24. So meron tayong 4.4
4.5, 4.58. So, ampere. Kung titinan natin to sa American wire gauge, meron tong katapat na 0.45 ampere. Meron tong katapat na 24. Number 24. Ito naman 4.58. Meron siyang katapat naman na number 14. So, ibig sabihin, ito yung pasok doon sa EI core natin na wire. So, itong natin, kahit maglagay tayo ng nito, insulator na basta manipis lang, pwede pa to. Magkakasya to dito sa butas niya. Kaya meron tayong diyan, competition para hindi tayo lalagpas, hindi naman tayo masyadong kulang naman. So ito na 'yon. So ipapasok natin, so kasyang-kasya lang siya yung natin, yung winding. So mayroon man siyang awang kunti lang. Itong number 24 natin, ito yung primary winding. Ito naman yung secondary winding natin na number 14. Thank you for watching. Until our next video.